The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido! Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Su dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Moto Tires, to pursue tire excellence, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Uy, Happy New Year! 2024 na! Anim na araw na pala nakakalipas ko. Ang bilis ah! Ang bilis ah! 6 days na pala ngayon ng 2024, no? Parang kailan lang, nakakang taon lang ah. Ang bilis na ngayon ng panahon talaga. Magandang umaga po! Buong sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo nakikinig sa aming programang Double R sa Radyo Bandido dito sa DZRJ 810am, DZRJ TV. Kami mapapanood sa Sky Cable Channel 224, sa GMA for the Box, at sa lahat ng digital TV boxes. At sa FB at sa YouTube. At sa aming fan page, live po kaming mapapanood sa Double R sa Radyo Bandido fan page. Yan nakashare na po sa amin. Ngayon January 6, 2024, 3 araw na lang is ang kapistahan ng itim na Nazarene, Black Nazarene dyan sa Quiapo. Kaya magiging parang meron ng memo na special holiday. Special non-working holiday. Sa Manila lang baka akala na iba, di ba? Sa Manila lang po ang walang pasok. Lahat ng government offices at mga eskwelahan at depende sa private. Tama ba, Kuya Red? Depende sa private. So kung sa private yun, double pay sila. Hindi, pag special is 130%. Ang laki rin pala. Pag talagang holiday, yun ang double. Kasi di ba? Tayo, yung regular holiday na tayo siya wala sabi. Tayo, Double naman double. Pero minimum lang. Eto nga. Paano mo napalipas pala yung New Year? Ang mahalaga, safe. Walang nagpaputok. No? Pero lumalabas na mahigit 100 pala yung 600. 600 ba? Naapektuhan ng firecrackers nitong New Year. Pati mga stray bullet meron. Oo nga Tsaka di ba yung watusi nga nakain ng bata. Anyway, sana magiging leksyon na to. Baka sa susunod gaya pa rin kayo. Wala kayong kadala-dala. Kami lang alam mo naman, wala naman tayong may handa. Pinagkasya-kasya lang natin yung ating siyempre yung ating isang lechong baka. Diyan mo malalaman, mahal ka ng kapitbahay mo. Bakit? Kita mo, may nagregalo sa akin ng isang platong tosino. Talaga, mga ganun no? Siyempre pag mabait ka naman sa mga tao sa kapitbahay mo, na-appreciate naman nila. Ngayon, Kuya Red, baka nakakalimutan. Dami nating nakita habang biyahe tayo patungo rito sa studio. Mga naglilinis sa kalsada no? Ngayon pala binaba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung Local Development Week. Tama ba? Na maglinis kayo, magbayanihan tayo. So sa mga lahat sa buong Pilipinas So magtulong-tulong tayo. Tulong-tulong linisin. Para tayo magkakapatid dito sa pamilya. Linisin ang kalsada. Kaya ang dami natin nakitang naglinis sa kalsada ngayon, bawat barangay. Talaga ang kailangan natin magbayanihan, magtulong-tulong
At para tumungo tayo sa magandang kinabukasan, lalo na nga itong pagpasok ng bagong taong 2024 at mababa ang inflation rate, Kuya Ruel, no? Bumaba. Dati from 9 something bumaba hanggang 4.1, ngayon 3.9. Ayun ang maganda doon. Ibig sabihin, pag inflation rate, yung palitan ng pera natin din, at yung pagbili ng mga bilihin, yung halaga ng Mababa. pera natin ay mababa. Tama, mababa. At saka yung palitan ng dolyar, siguro medyo bumaba na rin ngayon. From 57, something ngayon, 54 na lang yata. Pero may narinig ako kasi may mga nagko-comment. Yung nga, bumaba nga inflation, pero bakit hindi naman bumaba ang bilihin? Medyo mahirapan na tayo, basta importante, huwag na tumaas. Kasi, di ba? Mahirapan na tayo pag tumaas ulit eh. No, Kaya tama. kailangan talaga, yung talagang magkaroon tayo ng isang leader. Di ba? Sabi nga nila talagang leadership requires sabi ni Morgan Freeman, requires a courage to make decisions that will benefit the next generations. Tama. Okay. Uy, ang dami na ng tao pala ngayon sa Quiapo. 3 araw pa lang. Sa Martes yung sinasabing January 9 ang Peace of Black Nazarene. At ang dami ng kahapon, ang dami na italang mahigit something 100,000 ang nagsimba. Tama ba? Sa unang Biyernes ng taong 2024, unang Biyernes, unang simba sa Quiapo Church. Ang dami tao. Kaya nga Pero mag-ingat din kasi siyempre ngayon flu month, di ba? Maraming nagkakasipon, ubo, pagkasiksikan baka maghawa. Hindi, kaya nga bawal ang nire-recommend na ni Manila Mayor Hanny Lacuna na mag-face mask ang mga, lalo na yung mga ihos. Yun yung mga nasa paligid parang martial Kuya Ruel. Yung hiyos din na Nazareno, yun yung mga parang martial na nagtitimon para do sa andas. Hindi undas, iba yun. Undas. Yung andas, yung parang karo yun, naghihila. Kaya nibiligas lang magbas. At siguro may lahat ng pupunta rin doon. Lahat ng pupunta ron. Tama, walang magulo. Tsaka bawal ang bomb joke, may nahuli, di ba? Wag naman sanang gawin kasi pag di ba, yung mga ibang tao madadamay, yung mga inosente. Pag nag-bomb joke ka, di ba, kawawa din. Tama, oo. Kaya nga, yun nga, hindi biro-biro yung gano'n na magbibiro ka sa napakaraming tao, kaya na-arrest ito umaga yung kahapon. At alamin na rin natin na ano ang magiging role ngayon ng mga hiyos de Nazareno. Sa ngayon may makabagong uri na yung mahal na pong Nazareno Meron yung na siyang salamin, di ba? Salamin na siya, parang pop cubicle na yata ang dating. Parang ganun, O yung parang ginaya yata yan sa Naga, yung pinapransya. Alamin nga natin kay ating kaibigang kuya na si Alex Erasca ng Hiyos de Nazareno. Good morning, sir, Kuya Alex. Good morning po. Magandang umaga po, Kuya, sa inyong mga tagapakinig sa DZRJ. Apo, sa DZRJ. Anyway, ano na magiging papel? Anong pagbabago ngayon? Medyo nakita natin noon, umakyat na sa taas ang mga ihos natin na poprotekta sa imahe ng Nazareno. Ngayon parang nasa baba na kayo dahil may salamin na. Ano ang nagiging pagbabago ngayon sa tingin nyo? Actually, hindi po pagbabago kung hindi panunumbalik sa nakaganda na po nating tradisyon noong pong araw, no? Na bukod tangin ang ating mahal na senyor lamang ang nakikita sa ibabaw ng andas. So gumawa po ng pamamaraan, nagkonsulta po kami sa mga eksperto, mga engineer, mga arkitekto, mga mechanical experts para malaman kung ano ang pwede nating gawin na nag-iisa lamang ang imahen kahit pa tayo ay merong pasana na pila ng lubid. Kaya ang naging main consideration po, ang naging inspirasyon dito ay yung pagsasama ng lumang andas, ng kaganapan ng andas ng Peña Francia at ng atin pong Pope Mobile. So kaya yung Pope Mobile nakita namin, napakaganda hong proteksyon ang ginagamit para sa ating Papa. Kaya ligtas na ligtas po siya ron na umulan man at tumindi ang init ng araw.
protektado po siya. Yun naman pong mga IOS natin, kuya, sila po ay itinalaga bilang alagad. Meron hong 10 sa kaliwa, 10 sa kanan ng andas na itinalaga bilang alagad na ang tungkulin ultimo ay 2 bagay. Una, protektahan ang ating imahe na wala akong sasampa sa andas. Pangalawa, sumaluho ng mga iniitsang panyo o tuwalya para ipahid po sa ating senyor. Yun pong mga pilit pa rin magnanais na makahawak sa ating andas. Yun pong krus ng ating senyor ay nakalabas sa likuran. So pwede ho kayong gawawa ng paraan paano ho ninyo maabot yung krus doon para ho kayo ay makahawak. Pero ang pinaka pagpapatuloy po ng mga dati ng nakagisnan, yung pong lubid, yung pong salya, yung pong pagpasanan ng lubid, lahat po yan ay nangyayari sa paparating na posisyon. So linawin natin, Sir Alex, no? Walang makina to, tao pa rin yung naghihila, mga IOS pa rin, may lubid, di ba? Opo, gayon din po dahil nga po bago po ito at medyo may kabigatan, gumamit po ng bagong teknolohiya na para bagang nagtutulak ka lamang ng bagahe sa airport. Sinubukan nga ho namin na 1 o 2 taong hilahin ng lubid na nakakapit sa andas, naitulak naman po ng mabuti ang andas. So, hindi ho ito ganun kabigat kagaya ng araw. So yun nga pala, yung Roy, parang yung sa Divisoria na, di ba, yung mga kargada, di ba, inihila na parang kargada. Pero sabi nyo, may may cruise na nakalabas, ibig sabihin yung salamin may butas, ganun ba? Opo, sa likuran po. Nakalabas po ang cruise sa likuran. Para ho kung may gusto pa rin humawak sa cruise, pwede ho nila yung maabot. Sabi nyo, para mapigilan yung maakyat, imposible yung namang walang umakyat po talaga. Sabi nyo, may nakalabas na yung cruise, nakalabas doon sa salamin. Talaga may mangyayaring gano'n, di ba? Na aakyatin. Actually, kaya nga ho kami naglabas ng cruise para nga ho doon sa hindi talaga mapipigilan na talagang may kadahilanan, marubdob na pangangailangan na makahawak sa imahen. Inilabas po namin ang cruise para ho meron pa rin silang mahawakan. Kuya Roy, ikaw, nagpupunta ka ba ng Quiapo, di ba? Pero sa sobrang dami ng tao, talagang ang first na rito, yung seguridad, di ba? Kuya Ruel, no? Kaya mag-ingat-ingat sila kasi ngayon, siyempre marami yan So, kung paano yan So, dikit-dikit yan hindi natin alam, baka may iba di ba, may gagawing masama. Sana naman wala. Pero ayon kay MPD Director Ibay, wala nang pulis hayaan na raw sa inyong kayo yung magmando dyan sa andas So wala tayong makikitang pulis na katulad nung nakaraan noon na may pulis ang parang nakapaligid dun sa Pong Nazareno, di ba, Sir Alex? Opo, yun po ang isa sa pinagpapasalamat namin kay Director Ibay at kay Mayor Lacuna, pati na rin kay General Nartates, na pinapayagan nila ang mga IOS na magpatunay na kaya po naman namin pangalagaan ng andas. Alam po naman ninyo, in fairness naman po sa mga IOS, mga disiplinado naman po yan, may mataas naman pong paggalang ng ating mga IOS sa ating mga kapwa. So, susubukan ho namin ang IOS, ang deboto, ang makikipag-usap sa kapwa deboto para ho magkaroon ho ng konting diplomasya. Alam po ninyo, napag-aralan namin, ang IOS kapag siya ho nakikipag-usap sa kapwa deboto, mabilis yung nagkakaunawaan. Sabi nga po namin, ang deboto ang makakaunawa sa kapwa deboto. Pero Sir Alex, no, siyempre, kailangan ng mga sumasama dyan, may malakas sa pangangatawan. Anong klaseng paghahanda bang ginagawa nyo sa mga kasama nyo dyan sa inyong HIOS? Di ba dapat healthy sila bago sumabak yan? Actually, ang pinakauna pong kalusugan na aming pinangangalagaan ay yung aming spiritual na kalusugan, kuya. No? Yun hong aming patuloy na pagsimba, pagdalaho sa mga formation na sinasagawa ng simbahan, at yun ang pagrorosaryo at pagnonobina, yun ho ang tunay na nagpapalakas po sa damdamin at kalusugan ng ating mga
ating mga kapwa deboto. Yun naman ho nga physical na pangangailangan, ito po ay sanay ho na ho ang ating mga deboto rito. Yun nga, halos hindi nagkakakain, patubig po na lamang po, patubig-tubig lamang, tapos kabaho ang konting pahinga ho, masaya na kami. Okay, sa pagbagong andas ngayon na dinisenyo, sa tingin nyo ba mas mapapabilis ang prosesyon, ang traslasyon mula doon sa Quirino Grandstand? Mas maiksi ba ang oras sa pagpasok ng simbahan? At saka mas maganda ba ang safetyness? Di ba? Alam po ninyo, kuya, hindi ho natin masasabi sa ngayon ang oras. Mahirap pong mag-speculate sa oras. Gawa ng Daming bago tao. po ang ating andas, no? Hindi ho natin maasa kung ano ho ang effect ng Nawala. Okay, nawala si Andiyan ba? Balik natin. Sir Alex, nawala kang sandali. Okay, pagpatuloy nyo lang. Opo, hindi po natin matansya yun. So, susubukan na lang po natin na bahari nawa. Dahil mas kakaunti ho yung tao sa ibabaw ng andas, mas magangho at medyo modelo yung ating andas. Baka sakaling bumilis ng konti yung ating prosesyon. Okay. So kasi 2 taon din bang nawala, Kuya Alex, no? Na wala tayong traslasyon, no? Sa ngayon, sa pagbabalik, masaya naman kayo ngayon at saka sa tingin nyo, kayo naman, nawagan sa mga kapwa nating mga deboto na sa mga pupunta dyan sa Martes na maging mapayapa sa at maayos. Sige po. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon, Kuya. Ipinapanawagan po natin sa ating mga kapwa deboto, sa mga kapwa na nananampalataya. Ang Enero 9 po ay piyesta ng ating mahal na Senyor. No? Hinihikayat po namin kayo na ang una po dapat natin gawin ay magsimba at mag-debosyon at magsikap na makagawa ng misyon para sa pagpapalaganap ng ating pananampalataya. Nawa ay unahin natin ang pagpapalakas ng ating espiritual na kalusugan bago pa ho ang nakagisa na nating mga pasanan, prosesyon at traslasyon. Alam po ninyo, ang pinaka-sentro po talaga ng pagdiriwang ng ating kapistahan ay ang pagpapataas ng kabanalan ng ating pagdiriwang at ng ating mga kapwa. Nawa po ay matanggap natin, no, ang pagsisikap ng ating simbahan, ng ating mga kaparian, at sumunod po tayo sa mga alituntuning inilalabas ng ating pamahalaan at ng simbahan upang maging maayos at mapayapa ang ating pagdiriwang. Nawa, hindi na po tayo magbibilang ng mga nasusugatan ng mga pumapanaw. Panalangin po natin na sana sa pagkakataong ito, yung ating pong tema na nais nating makita sa Jesus ay tunay na mangyayari at makikita ng mas maraming pamilyang Pilipino. Yun man pong nandun sa simbahan, yun man pong nandun sa prosesyon, kung nasa telebisyon, ay makikita nila ang kanilang mahal na Senyor sa pagkakataong ito. Okay. At sana sa pagkakapatanaw na yan, ay may kalaki po iyang biyaya na ating matatamasa sa mga darating pang panahon. Okay. Viva Senyor Jesus Nazareno. Yes, Viva Nazareno. Okay, maraming salamat sa Kuya Alex Erasca ng Hiyos Nazareno. Maraming salamat. Okay, yun nga. Laking papel nila, Kuya Ruel, no? Kasi sila yung gigit-git. No, para sila yung magpupulis. Diba? Oo. So, sila yung magmamahando ron. At 8 yung grupo dyan na Hiyos. At marami silang mga miyembro. Yun sila yung, tama sabi ni Kuya, Alex, na disiplinado yung kaliwanagan. Pagka deboto sa deboto. Kumbaga sa hinyasan lang. Alam na kagad, no? Talagang at naranasan natin dahil nandiyan naman tayo tuwing piyesta. Nakita natin na disiplinado. Siguro may ilang pasaway na hindi talaga iyos o yung kumbaga nagpunta lang para iba pakay. Pero mga taga ron talagang matitino at disiplinado. Okay, sa oras sa 10:19, basahin na natin Kuya Red ang mga piling balita nitong nagdaang linggo.
National Grid Corporation of the Philippines o NGRP, sinisi ng Pangulong Marcos Jr. na dahilan kung bakit daw nagkaroon ng malawakang brownout sa Panay Island. Anya, kung agad nag-utos ng load of electricity ang NGRP, hindi magkakaproblema sa kuryente ang buong Western Visayas. Inatasan ng Pangulo ang Department of Energy na irebisa ang power rate ng NGRP at imbestigan ang nangyaring power interruption nitong Enero 2. Sumang-ayon si Energy Secretary Rafael Lutilla sa desisyon ng Pangulo na anyay walang ibang dapat sisihin sa brownout kundi ang korporasyon. Sakop ng Panay Islands ang mga probinsya ng Iloilo, Antique, Capiz, Aklan at Iloilo City. Malawakang brownout yan, Kuya Ruel. Pero mamaya natin basahin yan. Okay. Samantalang nilinaw naman ni CHED Chairman na Prospero de Vera III na hindi inaalis ang senior high school program sa bansa, kundi tinatanggal lamang ito ang responsibilidad na i-offer sa mga state universities and colleges at local universities and colleges ang SHS program. Anya, tapos na ang transition period ang naturang programa. May 17,000 estudyante ang maapektuhan sa inilabas na memorandum ng CHED. Oh yeah, good morning kay at Happy New Year kay Ma'am Evelyn Derupe, kay Anyong, kay Camille, Happy New Year kay Sir Jason, kay Meg Santino, good morning din po sa inyo at kay JC San Fernandez at Romel Kayabyab. Yan ang palang nakalimutan natin, Kuya Roy, yan ang poll question natin. At ng Winda. Yan. Pursue tire excellence. Yan, na may planta sa may San Simon, Pampanga. Malapit lang dito yan sa Metro Manila. Court of Appeals, pinirigtad ang kautusan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapatalsik sa serbisyo kay dating NCRPO Chief Major General Joel Pagdilaw na umunoy nabigong masawata ang pagkalat ng illegal drugs sa Kamaynilaan. Sinipa si Pagdilaw at kinasuhan ng serious neglect of duty and serious irregularity in the performance of duty noong October 2017. Subalit sa desisyon ng Court of Appeals 8th Division, liable lamang sa simple neglect of duty ang general at may katapat lamang na parusang reprimand. Reprimand is sermon . Si Pagdilaw kasama ilang pang opisyalis ng PNP ay nakusahang sangkot di umano sa droga ng dating Pangulong Duterte base umano sa listahang iminigay sa kanya. Kumangkalat na destabilization plot sa online pinambestigahan ni PNP Chief Benjamin Acorda. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, pinatutukoy ni General Acorda ang nasa likod ng pagkakalat ng destabilization plot sa internet at sampahan ito ng kaso. Inutos na sa PNP Cybercrime Group ang mga personahe at personalidad na sangkot sa sinasabing destabilization sa pamahalaan. Ang naturang online post ay may larawan pa nila Acorda at AP Chief of Staff General Romeo Browner na umunay nadidismaya sa paglakad ng Marcos administration. Ayon sa PNP, pawang fake news ang mga ito. May nakita ko nga may isang vlog na dating general ang nagsasalita tungkol dito. Nakakalungkot may ganong issue. Good morning kay Lara. Good morning at kay Ansley Sentino. 3 araw nga bago ang kapistahan ng Itim na Nazareno, pinihayag ng PNP na all system go na para sa preparasyon at seguridad sa gaganaping traslasyon sa Martes, Enero 9. Sa pinatawag na meeting sa Malacanang ni Executive Secretary Lucas Bersamin, napagkasunduan na mahigpit na magpatupad ng no-fly zone ang signal jammer o patayin ang signal ng telecommunication sa oras ng paglalakbay ng Black Nazarene mula sa Quirino Grandstand sa Rizal Park patungo sa Quiapo Church. May 15,000 na kapulisan ang ide-deploy sa lugar para sa katiyakan ng seguridad ng mga magpupuntang deboto. Magpapatrol rin ang Philippine Coast Guard sa kabahan ng Pasig River para sa anumang emergency incident sa Quezon at Jones Bridge na pagdaraanan ng translasyon. At special ng working holiday sa Maynila lang yan. 7.7 milyong turista ang target ng Department of Tourism ngayong 2024. Ayon kay Tourism Secretary Cristina
Garcia Frasco, nais niyang higitan ang 5 milyong turistang pumasok sa bansa nitong 2023 na kung saan kumita ng 480 bilyong revenue, 66% all-time high ang inakyat na bilang ng turismo sa bansa na nilpasan pa ng bilang noong 2019. Sinabi niya Secretary Frasco na tututukan din nila sa ngayon ang mga infra projects ng gobyerno upang mabilis ang takbo ng turismo ngayong 2024. Oh, pag maraming turista, maraming trabaho, Kuya Roel, di ba? Kaya wag mo nang lolokohin, di ba? Magbabayad tayo. Kaya 5 billion pala nagpunta rito. Kasama na siguro yung mga nabudol na yung sumakay ng pedicab, Kuya Roel. Magkano siningil? 550. Tawid lang. Sabi 50 pesos, 50. Pagdating ng 550 na no? Eh yung mga ganun, yung nakakasira siguro sa 150. Pero hindi sinabi yung 500. 150. Kaya akala nung Australia, 50 lang. Di ba? Tapos akala nung Taiwanese, yung pala 10,000 ang siningil. Kaya nga wag tayong gano'n, di ba? At kasi yun, magre-resulta ng malaking epekto yun. Pero kung marami sila, na mabibigyan ka na maayos na pati tayo kita. madadamay, siyempre. Lahat, di ba? Yung mga ganyan, dapat po talagang kastiguhin ng mga yan. Samantalang tapos na raw ang honeymoon period ng tambalang Marcos at Duterte. Ito ang palagay ni Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel. Reaksyon ito ng senador sa magkakahiwalay na pulisiya ng dalawang kampo at magkaibang pagbaba ng trust rating ng dalawang mataas na opisyalis ng gobyerno. Nag-uugat rin umano ang buwan ng dalawa sa usaping kung papasukin ba ang International Criminal Court sa bansa upang imbestigahan ng madugong drug war ni dating Pangulong Duterte. Makarang sabihin ng Pangulo na pinag-aaralan pa rin nila ang isyong ito about sa ICC intervention. Samantalang mahigit 42,000 o 50% ng mga jeepneys hindi na makakabiyahe sa darating na Pebrero. Ayon sa LTFRB, halos kalahati ng jeepney at UV Express ang hindi nag-consolidate sa NCR. Ngayon tiniyak ng LTFRB na walang transport crisis na magaganap sa Kamaynilaan. Samantalang nais namang imbestigahan ni House Speaker Martin Romualdez ang naganap na korupsyon sa pagpapatupad ng PUV modernization program ng gobyerno. Sabi nila wala daw magiging transport crisis. Ngayon pala may transport crisis. Ngayon pa lang na hindi pa na-wipe out no? May transport crisis na, yung pa kaya. Kaya nakapagtaka nga rin to Ewan ko ba rito sa LTFRB, no? At ang laki At sabi nga, pwedeng umabot ng 50 pesos sa pamasaya, yung minimum, pero sabi nila, sakit mo sa akin. 50 pesos, nasa Maynila ka lang, wala ka namang biyaheng probinsya. So, di ba, minsan merong 13 pesos hanggang dyan lang, di ba? Ako, ginagawa ko hanggang doon lang ako, tapos lalakarin ko na lang. Kasi dagdag kulang sa pamasahe. Ito good news daw to. Nagdiwang kahapon ng kampo ni na Tito Vic and Joey, TBJ, makarampong mabor sa kanila ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court. So, usapin ng trademark ng EB or Itbulaga sa 48 pages decision ng Marikina RTC Branch 273, pinagbabawalan na ang Tape Incorporated at GMA Network na gamitin pa ang mga nabanggit na trademark. Pinakakansela rin ng korte ang registration ng tape sa Intellectual Property of the Philippines o sa IPO. Kinumpirma naman ng Tape Legal Counsel na si Atty. Maggie Gartuque ang desisyon ng korte na may petsang December 22, 2023 at inilabas lamang nitong Enero 4. Anya, iapila nila ang desisyon ng korte dahil usapin daw ng copy infringement. Hindi raw trademark yung ang pinag-usapan doon. So parang magkaiba no? Iba yung copyright infringement sa trademark So ay apila anong na lang kaya gagawin nila no? Itbulaga. Yung isa EAT, B5. Yung isa Itbulaga talaga. Sabi nung aking matalinong si Binis, sabi niya, Paps, gawin na lang nating itlog para hindi na sa mag-away. Itlog. Oo nga, magaling talaga ng bata. Itlog. Yun na lang daw ang gawin ng isang programa. Anyway, ang balitang ito atin sa inyo ng
Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, Happy New Year sa King's Herbal Supreme Capsule kay Tita Carmen, kay Ayon Tita, Ate Irene. Yan. Available yan sa Mercury Drugstore. Sa buong bansa. Okay, sa oras na 10:30, ang oras natin sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. Meron ba kayo natanggap na Sopetec ngayong Pasko? Ha? Kung wala pa bumili ako. Natanggap namin yung two burner gas stove. Ang ganda pala niya. Oh. Tinatanggal ba plastic niyan, Kuya Roel? Oo, yan Kaya namin design yun Kasi pag hindi mo tinanggal yun, di ba Susunog mainit? yun. Kaya tinatanggal yun. Protection yun ulit. para sa mga gas-gas. Ayaw ba? Ako naman, maski na may gas-gas, okay lang. Basta gumagana. Wala tayong pambili. Basta gumagana. Oh. Okay, nako, wag ko kayo kaalis ha. Magbabalik kami sandali lamang. Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to watch Buhay Barangay that tackles barangay issues on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Buhay Barangay every Saturday from 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po ang inyong kaibigan Jimmy Morato, nag-aanyaya sa inyo sa inyong palatuntunang Tchatchahin Mo Baby. Dito pa rin sa inyong paboritong AM station sa buong Philippines at sa buong mundo, DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Cha-Chahin Mo Baby, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopetec Appliances, Boto Tires, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Okay, kayo nagbabalik sa aming programang Double R sa Radyo Bandido. 10:33 na po ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng BTS Blue Top Shirts. Nakatanggap pa kayo ngayong Pasko na yan ng BTS. Aba, pasalamat kayo dyan dahil matibay yan, 100% cotton. Nga pala, no, sa mga naghahanap sa Motoman, hindi natin nabanggit kanina. Yung Motoman ho, meron dyan sila dyan mga nagbebenta dyan sa area ng 10th Avenue. Yung talagang bilihan ng mga motor accessories yan. No? Dyan sa 10th Avenue, yung Motoman helmet. And accessories, meron ho dyan, may tindahan dyan sa 10th Avenue. Hindi lang yung helmet, meron silang mga tailbacks. Tailbacks yan. Para sa safety moto. Yan. Yan po ang Motoman. Locally made. At whatever your style, we design for you. Talaga? Design mo kaya yung tsura nung no? ng kapitbahay nyo o girlfriend mo, pwede, di ba? Yan ho, ang Motoman. Okay, Kuya Roy, sa tanong natin kanina na
dapat bang i-abolish? Pero hindi nilinaw ni Profesora Prospero o Kapopoy de Vera na hindi ho ina-abolish ang senior high, no? Kasi isang batas po yan, K-12, na sinasabi lang na hindi na mag-entertain dapat ang mga local at saka state university. Kunyari, yung PUP o PhilM o yung UDM, local universities. Local run university yan na pinatatakbo ng City Hall, na hindi na sila dapat mag-entertain ng mga senior high, no? Dahil tapos na yung transition period. Kasi from 2016 to 2017 to 2020 2020 to 2021. Kumaga tapos na yung transition period na kasi ang mga state universities, sabi nga ni ang ino-offer nila higher education, mga degree, di ba? Mga degrees. Pag kumukuha ka ng isang kurso diyan, so hindi yung mga hindi sila pang senior high o pang high school, elementary, so delegate na to sa mga private school na kasi nga kulang araw pala ng eskwelahan. I mean, ng rooms para sa mga papasok sa kolehiyo. Yun ho ang malinaw na sinasabi ron. Pero maraming sasabing dapat daw i-abolish na, no? Yung K-12 dahil daw parang dagdag pa sa akin lang. Basahin natin yung mga ibang opinion, ha? Ang sabi ni Diego Saman, yes na rin siya. Sabi niya, i-abolish na yan dahil tama si Senador Gatchalian, financial burden daw to for all the parents. And Hangsun, ba't nyo pinasa itong batas na to? Si Ashley Sentin sabi, agree to abolish because when even you're graduated with the longer year or course, academics you earn in the additional year in school will never the requirement when you apply in the prestigious company. Oo nga Hindi naman tinatanong kung ano yung mataas ang degree mo Ang tinatanong, kaya mo ba? Oo. Di ba? Kasi para alam mo, merong company na maski na mataas yung pinag-aaral mo, ay tumanggap. Alam, kahit bakit? Na may MA ka pa, may PhD ka. Kasi pag kayo mga bisa job hopper trabaho dito, nawalan ng gana, lipat na naman. Hindi kagaya na minsan very loyal sila sa company. Di ba? Kaya ang sabi, we don't hire yung mga matatalino. We hire attitudes. Oo. Kasi pag matatalino, papalitan ka na nun. Ako na CEO mo. Kay Ben Santos, sa tanong nga natin, dapat na raw bang i-abolish sa senior high? Sabi niya, yes, dapat lang daw. Para sa aking opinion, abolish na. Sa dami, kay Rene pa niyan, ha? Kay Lara, aba naman kasi hindi ko alam kung sino nagpatupad niyan. Si Josie Ko, dagdag pasanin raw sa mga magulang. Kay Vanessa Miranda, yes, dapat lang. May mga anak siguro to, siyempre. Initially, the purpose of implementation of senior high school program is to add 2 years to the basic education system or to align with international standard. Yun kasi ang kailangan natin daw. Si Frederick, sabi niya, dapat basta-basta ma-abolish po ito dahil ito yung isang batas at tinawin na. Kasi bago naman gawin ng batas, pinag-aralan nila ito sa tingin natin. Si Joby Batak, dapat lang dagdag pa gasto raw sa mga magulang. Si Kim, agree po ako. Dahil hirap na mga may hirap mag-aral. Ang hirap na nga mag-aral, pinahirapan pa. Pero ganyan talaga Kaso hindi, alam mo, sometimes hindi mo kailangan ipasok yung buong libro sa utak ng bata. Kasi lalo nga hindi matututo Di ba? Mas maganda, importante, quality o quantity. Di ba? Quality of education. Tama. Yun ang mahalaga. Ito, sa Cornelio Vicente. Kamusta na dyan sa Kalumpit, Bulacan, Mayora Lempaustino. Happy New Year. Ang dapat ay magpaliwanag muna ang CHED, ang kanilang kinilos, at alamin kung legal ba ito. Legal nga ho to. Legal. Wala na silang legal standing dyan dahil nga legal naman daw itong binabang memo ni Popoy de Vera. Si Joe Felipe, sabi niya, yes, abolish na siya. Si Jerry Calay, yes, dapat pahirap daw sa mga magulang. Ba't may anak ba ito si at estudyante? Si Ray Sakuan, yes, dapat abolish na raw. Okay, sa dami pa dating mamaya basahin natin yan. Oo nga, pero pag ang ginawa action lang naman talaga ng CHED, yung mandato lang nila na talagang nasa batas na wala na silang legal standing doon na
na para ipagpatuloy pa yung mga state university like yung mga ibang eskwela na pinatatakbo ng gobyerno. Like na PUP, IRIS, yan, at iba pa. O yung PLM at yung UDM, Universidad de Manila sa Manila. Kasi parang kulang na nga yung facility nila. Tapos dadagdagan pa ng senior high. Papasukin mo pa. So, hindi nila ina-abolish, parang hindi nila sila tatanggap. Hindi na sila tatanggap. At hayaan na sa mga private school. Yung K-12, lilipat niya doon talaga sa Sa mga private. Sino magabayad nun? Ang DepEd kasi may mga voucher yan talaga. At nasa batas yun na isi-shoulder. Ng DepEd. Kung walang funds ang DepEd, paano yun? Hindi pwede. Naka-allotted. Bakit? Naubos ba sa confidential pa? Ay, binanggit tayo kanina sa ating programa na yung PUB modernization. Di ba may inaalok yung Francisco Motors, Kuya Ruel, di ba? Sila, di ba? Alam ko sila gumawa ng Saraw Di ba? Saraw ba? Okay. Hindi, di ba? So, iba yung gagawin nila, electric na. Meron silang ino-offer na gano'n. Medyo ma-afford na. Mas maganda yun kasi yung parang parang 2-point-something million 1.7 million daw. Pero ito, ino-offer nila parang 900,000 lang. Kalahati, almost, di ba? Oo, di ba? Laki. Tapos mahulugan. Pwede na sa akin yun. At least pwede ako maghulog. At saka sa tingin ko, mas maraming parts dito. Meron silang, meron silang criteria na kayang-kayang bayaran daw ng mga jeepney drivers at operators, no? So, sa mababang halaga nga, meron silang bracket doon kung paano babayaran siya by installment Baka pa. pwedeng pag-aralan yun ng ating gobyerno, di ba? Kaya nga. Parang yun di ba sa mga bahay, kagaya sa akin, hanggang ngayon, naguhulog pa ako. Ng yung kinuha kong yung sa Pag-ibig. Naguhulog ako 5,000 plus monthly. Pero rent to own. Nag-rent na ako after 20 years or 25, akin na. Okay bang rent to own? Maganda rent to own kasi kung nagre-rent ka, rent lang. Okay, just di ba sa mga tondo, di ba? May mga 3,000, 5,000. Habang buhay rent ka ng rent. Hindi kagaya doon sa mga doon sa malayong lugar na merong Pag-ibig na 5,000 plus. Habang nagre-rent ka, dumating after 20 years sa'yo na. At least matatawag mong you own. May iba naman yung sinasabi yung sangla tira. Sinangla sa'yo, titira ka, wala kang bayad. Babayaran ka pa. Yung sangla tira. Kaso ang dami namang modus yun. Marami dyan so parang ganun din, di ba, sa jeepney. Baka pwedeng ganun. O rent, parang hulug-hulugan ng jeepney. Boundary, parang gano'n. So yung gumawa ng jeepney, kumikita rin, di ba? At the same time, itong by that time na after ilang years, mapupunta na sa kanya. Diba? Ayan. Sana ganoon. Pero lumalabas pa rin ngayon na may sa binasa nating balita, Kuya Roy, may 42,000 pa rin ang hindi rin makakabiyahe, no? Pagdating ng February, no? So 42,000 jeepney. Tapos sasabihin mo walang transport crisis mangyayari. Di ba yung wala pa. Ewan ko kung sumasakay ba, subukan nyo sa umaga na mag-ikot tsaka sa pag-uwian. Sa dami ng tao dito lang sa Metro Manila, nakita mo parang stranded talaga, pahirapan ng sa gabi, pag umuwi ako, nag-jeep ako. Makikita mo na ganun yung sistema. So, kawawa nga tayo Sa walang-wala sumasabit na lang, di ba? Bawal lang sabit dito sa Manila. Kuya Roel, may ordinansa dyan na bawal na bawal. Sa kalakaran na, pag talaga sasabi ka di ba? Iba sumasabit, libre pa masahe. Mababa na lang. Mababa na lang siya. So, libre. Kaya lang, ingat-ingat din, di ba? Disgrasya yan. At may nakita nga tayo, sumabit. Sa bilis ng takbo ng nakabitaw di nangyari, di ba? Ma-aksidente, di ba? Tama, oo. Sana yung na-aksidente na yun, lalo na mahirap kung nagpakulay ng buhok yun. Gamit ang tube. Pero ma-identify ka, at least pa paano. Mas kayo. Sa tube na lang. Sa tube tayo. Sa tube. Sa oras na 10:44. Yan. Tube hair colors. Lahat ng klaseng kulay. Meron sila, Kuya Roel, di ba? Ano ba ang uso ngayon na 2024 na kulay? Alam ko, kulay green Green. Green ang buhok ng mga tao. Parang alien.
Pero meron tayo nakikitang green. Meron ako nakita violet eh, diba? Ayan ho, ang taupe hair color. Ayan. Okay. Sa oras na 10:45, Kuyang Ruel, sa dami ng mga basahin lang natin itong reaksyon ng iba pa. Kasi nga, lumalabas na kala nila, hindi, wala nang, sa issue ng ni Professor Popoy de Vera na wala na raw parang lumalabas na discontinuance of senior high school program. Kaya wala na raw senior high. Meron pa rin, meron pa rin. Kaya lang, ito sa pulso natin ng mga kababayan natin, gusto nila i-abolish na raw. I-abolish na raw na ang senior high school program gaya ni ito, suki natin sa Ronald Tumbaga. Happy New Year, Ronald, Opo. Napakaiksi ngayon ng ni Ronald Tumbaga. Bakit siya manalo? Kasi si Irene, dapat abolishin. Kasi pagdating ng college, hindi accredited yung mga minor subject. Kinuha sa senior high. Ganun ba? Yun nga sinasabi ko. Ganun ba? Nung nag-aaral ako, siyempre, nag-aaral ako, mura lang. 800 lang atang bayad ko So, di ba, 6 years sa elementary, 4 years sa high school. Pagdating ng college, meron first year, second year. Engineering kukunin mo. General engineering. First year, second year. Pagdating ng third year, major na. Major na. Anong major? Engineering, major in civil, civil engineering, electronics, mga ganun. Dito, papasok ka parang STEM. Pero STEM. wala tuturo Science, technology. So, hindi kagaya ng pagtapos mo ng high school, kung gusto mo talagang direct, wala kasi akong pera pang college So, gusto kong mag-auto mechanic. Diretso ako 2 years, after 2 years, auto mechanic, yun na. Pwede na akong pwede na, dito, i-decide mo ngayon kung pagka gusto mong accounting, ABM ba tawag doon? So, ngayong ABM, business and mathematics ata yun, di ba? Mathematics, So, ayun ang reaksyon ng iba na sinasabing i-abolish na, gaya ng sinabi ni si Sia. Sabi niya, kung dyan sa senior high school program dinala yung confidential fund, maganda sana para hindi sagot ng gobyerno. Okay, si Jenny Joy Kabuba, sabi niya, dapat po abolish na yan. Si Enrique Vista, dapat abolish na. Si Celestine, dapat abolish. Si Joe Zamora, dapat abolish dahil nagpapatagal lang yan ng pag-aaral. Si Emrayer, ang pag-implement ng senior high school program ayon sa mga education expert ay in preparation para sa college at para itaas daw ang standard education ng mga estudyante. Parang hindi kasi bigla na pagtaas ng high school, anong gusto mo? Magpulis ka na. Parang gano'n. Parang nabibigla daw. So parang may refreshment course pa bago yun doon. Si Kuya Big Boy, sabi niya, dapat ang abolish to, pahirap na sa mga magulang yan, dagdag baon at tuition. Hindi naman daw tinatanggap sa trabaho ang K-12 na tapos ng estudyante. Pero yun ang yun ang parang wisdom nung yung K-12 na kung gusto mo mag-college, kung gusto mo makapagtrabaho ka agad. Hindi rin bakit? Tingnan mo, sino bang nakagraduate ng K-12 na maganda yung trabaho? Diba? Hindi kagaya dito sa creative. Hindi, kagaya sa creative lash and nail salon. Di ba? Pagkatapos ng high school, nag-aaral ka sa TESDA ng paggawa ng nails and lashes. May trabaho ka na. Pwede mag-apply dyan sa creative. Hindi ka na kailangan ng nail lash salon. Pwede mag-apply sila sa creative nail lash salon. Nangangailangan pa sila dyan. Di ba? Para makapag-franchise yan. Okay. Si James Ryan Paloma, sabi niya, dapat abolish na raw. Si Dave Guzman, yes na yes siya. Jaime Diaz, pabor ako dyan. Okay. Pero ang tinatanong natin, yun nga, pero ang talagang rito, hindi naman daw pala talaga inaalis yung K-12. Ikaw, Kuya Ruel, kung ikaw ang tatanungin, dapat bang abolish na itong senior high school? Pero sa tingin ko, di ko na kailangan tanongin. Parang ayaw mo na talaga. Hindi, actually, totoo naman Kasi wala din Sa experience ko, nakita ko, hindi kagaya nung panahon namin. Siyempre, high school graduate ako. Wala tayong pambayad ng college, di ba? So, gusto kong
matutong refrigeration and air conditioning. Meron ganun eh. 2 years, bitrabaho na. Dire-diretso na. Okay. Sa ganang akin naman ginawa yung batas na yan K-12 program para raw tayo sumabay sa sa standards, international standards sa Amerika kasi hindi na tinatanggap Oo, tinatanggap. Pero siguro obserbahin din nila tong naging effective ba tong K-12 program kasi meron namang iba ang hinahanap talaga sa ibang bansa according sa ating mga government official, yung skills hindi na yung degree mo kundi skills. Pag may sinabing skills, yung may kakayahan ka, may maalam ka sa gawain. Kunyari, pag sinabing welder, hindi nakukuha by book yan, di ba? O kaya may actual yan. Kung pulido ka ba gumawa. So may test na naman May test na naman Hindi na lang kaya dapat i-offer na lang na kung gusto nyo. Pero dapat nga, dahil nga isang batas na, pinag-aralan naman siguro to dahil tsaka raw hindi na kinikilala. Tayo na lang daw ang walang ganyan. Pero tayo yung pinakamaraming jobless. OFW. Di ba? Sa ibang bansa. So yun nga, tinitingnan nga na hindi, iba naman kasi sa OFW, Kuyang Ruel, depende kung professional ba o karamihan ng OFW natin, nasa mababang antas, domestic o helper, hindi mga although marami rin naman tayong mga professional na trabaho na OFW sa ibang bansa. So, kung titingnan natin, palakasin na siguro muna yung tingnan muna tong kung naging effective ba to, naging maayos pa, nagkaroon ba talaga ng yung talagang vision ng K-12 after ng 2 years pwede ka na magtrabaho. Kasi, di ba yung mga vocational, may ino-offer yung high school pa lang, di ba, sa atin. Tsaka, sa TESDA, mas makinikilala pa nga sa ibang bansa. May training ka kasi na maayos dyan sa TESDA. Lalo na yung mga mga welder. Inahanap sa Saudi Arabia, mapakita mo na yung TESDA mo certificate, pasok ka na O kaya pag baking. So, dapat obserbahan din itong program ng senior high school kung naging effective ba o dagdag pasanin nga lang. Para makabay. O kaya gawin natin dagdag ng 1 taon. Hindi 2 taon, di ba? O parang yung parapol natin ngayon ng GCash load, mula sa 5, gagawin namin 6. Pero 50 pesos. Dahil wala tayong budget. Kasi nga, nakarang... Kasi 100 that time, magi-Christmas. Christmas. Pero ngayon pero dahil nga 2024 na 6 na ang bubunutin namin, na 50 pesos na load o GCash. Kuyang Roel, di ba? Kaya i-share at share nyo hanggang may panahon pa itong aming episode ngayon ng January 6, 2024. Napakabilis ng panahon. Good morning daw. Good morning kay Harold Mohor. Tsaka kay Ma'am Irene, Taiwan. Pag ready na daw, ang government pwede naman may senior high. Pahabain na lang daw ang oras ng pasok instead na another 2 years. At alagaan daw yung mga galing na teacher para di umalis ng bansa. Tama. Ang mahalaga rin talaga. Tsaka sabi mo, yung quality ng education. So, dapat may quality teacher din. Kasi pag hindi quality yung teacher, wala ka rin may ipoproduce na quality student. Di ba? Ang problema kasi, graduate. Minsan, kawawa din naman yung teacher. Di ba? Salit ng sweldo. O kaya minsan, napipilitan magbenta sa mga estudyante na, di ba? Okay. Tama. Sa oras na 10:53, Kuyang Roel, bubunot ka na ba ng mas maaga ngayon dahil 2024 na? Ikaw ba, kamusta New Year natin? So, ito ang wish natin, maging maayos ang lahat, no? At sa, tayo ngayon, di ba? Wooden Dragon. Ayan. Sana maging maayos ang lahat. Wag na mag-away-away, parang, di ba? Magkakasama lang. Magtrabaho, maging maayos. Mag-focus tayo. Lahat naman kikita yan pagka, depende yan sa pag-focus mo sa buhay mo. Ayan ang hagad natin ngayong taong 2024. Sana lahat maayos. At lalo na dito sa ating mga kasama natin dito sa DCRJ, ba, sa Raha Broadcasting. Tanda mo. Matagumpay ang ating istasyon. Oo. Number 1 ang target Bumuna tayo. Sige. Baka maging number 1 tayo sa pagbunod.
Okay, bubuno kami ng 6 na lahat na nag-comment at sa live. Nakita niyo naman, nagsusulat si Kuyang Ruel. Lahat pinasok ko. Okay, lahat pinasok niya. Okay, sa oras na 10:55. Ayan, 10:55. Ang nanalo ng load na 50 pesos load, si Ako Ikaw. Aba, ako na, ikaw pa ha. Si Ronald Tumbaga. Aba, suki natin. Si Van Leisa Miranda. Miranda ba to? Pang-apat, si si Harold. Harold lang. Pang-5, anim ang binabas, Neldo Juro. Aba, at pang-6 ay si Frederick Franco. Aba, yan ang mga suki natin na nag-share ng ating live episode ngayong January 6, 2024. Yung Roel, happy birthday muna. Advance happy birthday sa aking pamakin. Anong pang birthday itong January? Si Mar Harsley Alcantara. Bagong graduate yan sa BGMP. Aba, congratulations, Mar Harsley Alcantara. Yan. Yung Roel, may babatiin ka ba? Lahat ng nagbe-birthday today. At siyempre, sa lahat ng mga listeners namin, huwag kayong magsasawa. Lagi nyo kaming papakinggan dahil dito sa aming programa ay walang fake news. At tandaan nyo, sa bagong taon, sinabi nga nila, happiness is not what you getting what you want. It's about enjoying what you have. Ganyan ba? Oh. Malalim. Tagaluin mo, Kuya Ron. Tagaluin. Pagiging masaya sa buhay, hindi yung gusto mong makuha lahat ng gusto mo. Ang maganda ay maging contented ka kung ano yung meron ka. At magpasalamat ka siyempre sa Diyos. Oo. At magpasalamat kayo lalo ngayong taon. Nagkakaututang dila pa tayo sa lalim na Tagalog. Nagkakaulayaw pa tayo. Ano yung ibig sabihin? Malalim pa. Nagkakausap pa rin. Buhay pa tayo. Buhay pa, in short, buhay pa. Parang sinabi mo, every buhay, no? Sabi, di ba nang walang tulog, basta wag lang walang gising. Every gising is a blessing. Yan ho ang dapat natin tandaan at pasalamat tayo at nakita-kita pa tayo ngayong 2024. Alisin natin yung magbubunda tayo, ayusin natin tong buhay natin ngayong 2024. Di ba, Kuya Ruel? Okay. Kuya Ruel, paalam ka na. Sa lahat ng aming listeners, salamat po sa inyong suporta at ilang taon na rin po kami nandito dahil sa inyo. Yan. At maraming salamat sa mga lahat ng ating advertiser na patuloy na sumusuporta sa atin. Motoman, yung bago yan, Motoman. Boto Tires. Tobe, Hair Color, Sofitec. At syempre, King's Herbal Supreme Capsule. Yan. Maraming pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Sana itong taon na ito patuloy niyo kaming suportahan para hanggang sa iba pang susunod na taon. Okay, maraming salamat and Happy New Year po sa inyo lahat. Bye-bye! Bye-bye! Happy weekend! Hi, Binis! Good morning! Ang programang ito ay hinitid ng Sofitec Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair. Auto Tires, to pursue tire excellence. Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang.